Bakit tahimik kayo sa 6.32 trillion unlawful, immoral, illegal, invalid budget ng Pilipinas ngayong 2025? Kinakailangan daw ng humingi ng pahintulot muna sa tanggapan ni Martin Romualdez. Yan po ay suppression ng public document. Kaya nga dito may nagaganap na napakalawak, napakalaking cover-up. Kinakailangan malaman po nyo ito nang hindi po tayo patuloy na binubudol. Kung ayaw po nilang ilabas yung enrolled bill, hindi po kasi pwedeng walang enrolled bill. Nakagawa nga sila ng kopya nung General Appropriations Bill. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kopya ng General Appropriations Bill kung wala kang naifa-file na isusumite at naiimprentang kopya ng enrolled bill. At higit sa lahat, nakapag-imprenta nga po sila nung General Appropriations Act na pinirmahan po ng Malacanang ni Bongbong Marcos. At ito na nga po yung nagiging napakainit na usapin ng unconstitutionality sapagkat kailangan malaman po natin sino yung makating kamay na nagpuno ng mga blanco doon sa Bicameral Conference Committee report. Hindi po natin muli pwedeng basta na lang ibaliwala ito sapagkat ang nakita po na diskubre ni Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab po ang ating dapat pasalamatan, siya po ang nakadiskubre nito at maisog na ipinahayag at inilabas ni Pangulong Duterte. Hindi po yung nagpapanggap dyan na makabayan daw po siya at miyembro siya ng Makabayan Bloc. Subalit, total gusto mong pumapel, salamat din. At kinumpirma mo na nakita ng iyong mga mata na blanco yung Bicameral Conference Committee report. Thanks to President Rodrigo Roa Duterte and Congressman Sid Ungab. Mabuhay po si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab. Si Eduardo Capa, naka-artista van pa si Kimbo. Saan galing ang pambili niyan? Mura lang ho yung artista van, mas mahal po dyan yung kanyang mga bag. Hermes po yun. Mas mahal po dyan yung kanyang mga relos. Pero mahal din yung van niya. Sabi ko lamang, nung kanyang tinutugis at winawalang hiya, yinuyurakan, sinisiraan ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte, napakaingay niyan. Ngayong hinihingan ka namin ng pakaliwanag na umiiwas ka, nagtatago ka, nakakabingi ang katahimikan ni Congresswoman Stella Kimbo. Kinakailangan ka magpaliwanag dahil ikaw ang chairwoman ngayon ng Komite ng Appropriations at nakapirma ka. Isa ka sa maraming kongresistang nakapirma sa mga blankong halaga na 100 bilyong piso diyan sa Bicameral Conference Committee. Yung vice cam ninyo, nakapirma ka riyan. Kay Courage TV, bakit walang interview kay Tambaloslos? Ako lalong iiwas yan. Kung yung mga galamay nga niya umiiwas, siya pa. Batiin ko pala yung mga hakbang ng maisog na nagpupulong po ngayon diyan sa Tacloban City. Akin po silang nakasama kanina. Mabuhay po kayo, hakbang ng maisog kay Congresswoman Nene Bacale, yung kalaban po at tatalo kay Tambaloslos. Mabuhay ka, Nene. Pagbutihin mo ang iyong kampanya at gisingin mo ang puso, diwa at pusong makabayan ng ating mga kababayan diyan sa iyong distrito sa Tacloban. Lumalabas nga po ang panawagang impeach Marcos. Impeach Marcos, impeach Bongbong. Dito natin makikita kung nasaan talaga ang puso, damdamin, intensyon nung mga naghahandang magrarally raw sa July 31 diyan sa EDSA Shrine. Dapat ito ang isyong tinatanganan ninyo. Dapat ito na ang isinisigaw ninyo. Kayo mga nagpapanggap kayo, hinahanap ninyo yung 125 million confidential fund ni Vice President Inday Sara. Nandyan naman yan. At binibigyan siya ng panahon ng Commission on Audit na kumpletuhin lang yung documentation. Bakit tahimik kayo sa 6.32 trillion unlawful, immoral, illegal, invalid budget ng Pilipinas ngayong 2025? Bakit hindi nyo punahin si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo punahin ang Malacanang? Bakit hindi nyo punahin ang Vice Cam?
Kabahagi ba kayo rito? Kayo ba'y nakikibahagi dito sa ginagawang malawakang cover-up? Meron pa po tayong isang nabasang pahayag na kaya daw po may mga blanco. Ito'y talagang absurd. Kaya daw po merong blanco, yung Bicameral Conference Committee sabi ng isang napakababaw na congressman, hindi ko alam ba't ka binoboto ng tao sa distrito mo, para daw po matuloy yung tangkang pagbabalik o maibalik yung 2 billion peso budget cut sa Office of the Vice President. Really? Paano mo may babalik yun? Bantay sarado ninyo ng mga tulisang katulad mo ang House of Representatives. Paano may babalik yun? Bantay sarado ang mga tulisang mambabatas diyan sa Vice Cam. Kaya nga nyo ini-scam. Kaya nga ninyo binubudol patuloy ang sambayan ng Pilipino. Ito ho ay dapat nating pag-usapan at naglabas na rin kani-kanina lamang ng pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot at dapat managot diyan sa Vice Cam report na yan at sa unconstitutional 2025 budget, hindi daw po ang Malacanang. Tila ang sinasabi, wag nyo kaming tingnan, wala kaming pananagutan. Yan na kasi ang hirap. Hindi ninyo iniintindi yung mga usaping inyong tinatalakay at sinasagot. Masyadong lumilinaw na kayo ang fake news. Subalit, ilang araw ko na rin naman tinutulungan at binibigyang buhay yung panawagan ng Malacanang na labanan ng fake news. Ang linalabanan po natin ng fake news, yung fake news nila. Wala po kaming sinabing blanco yung GAA. Kayo ang dapat magpaliwanag. Saan galing yung mga halaga na nakalagay ngayon sa GAA? Malinaw. Ang dami na nagpatunay, ang dami nang nagpakita. At sa mga darating na araw, hinihimay lang po namin, ipapakita ko po sa inyo yung mga 13 pages at 28 line items na bakante. Bukod po yan doon sa pinakita na natin sa NIA, yung National Irrigation Administration. Bukod po doon sa bakante sa PCA, yung Philippine Coconut Authority. Marami pa pong blanco, 4 pa lamang po yung naipapakita natin, meron pa pong 24 items na blanco. Ilalabas po natin yan. Kay Manding Emma, mabuhay ang Team Maisog, mabuhay ang Maisog. Ipakulong lahat na sangkot, lahat ng mga buhaya at bangag sa Pilipinas. Kay Flor Picar, Senator Vic, okay na po ba yung disqualified ni Nene? Linalabanan pa po ni Nene Bacale yung illegal na pagtanggal sa kanya ng COMELEC. Ang COMELEC ay patuloy rin pong nagpapagamit dito sa mapang-abusong administrasyon. Dapat po ang COMELEC ay independent. Pero nalalaman naman natin kung saan nanggaling yung chairman ngayon ng COMELEC. Hindi po ako natatakot magsalita rito kahit ako'y kandidato. At dapat talaga na pinag-uusapan natin kahit po masela ng usapin, kahit po sinong tamaan, sapagkat obligasyon po ng bawat Pilipinong makialam. Hindi tayo pwedeng hayaan natin ang pang-aabusong nagaganap sa ating bansa kahit natahasan na tayong binubudol ng Marcos administration. Meron din pong ipinakaiusap sa akin, banggitin lamang daw po natin maiksi, yung bulilyasong anti-teen pregnancy bill. Meron na po tayong linabas na pahayag dyan nung nakaraang Sabado or Biyernes pa ho yata, naglabas na tayo ng pahayag. Ang sabi ko nga, hands off on our children. Hands off on the Filipino family. Hands off on our money. Yung ito pong hands off on our children, mantakin po ninyo yung title na anti-teen pregnancy bill. Sa loob po nun, pag binasa ninyo ng napakaselan, magtuturo na po sila ng sex education sa 4 years old. Sinong matinong pag-iisip ang tuturuan mo ang isang musmus na 4 years old tungkol sa sex education? You do not have to legislate yung pagdidisiplina at paghubog sa mga anak naming mga magulang. Hindi po lahat ng problema ng ating bansa, hindi po lahat ng mga magagandang layunin ay kinakailangan gamitan natin ng legislation. Huwag niyo pong panghimasukan yung natural right of the parents na hubugin ang kanilang mga anak, yung kanilang pag-uugali, yung kanilang values, yung kanilang talino, at yung kanilang nalalaman. At yung mga kabataan, yung aming pong mga anak, yung ating mga kabataan,
Huwag po ninyong ipilit yung kanilang pagiging hinog o yung pagtanda po nila. Hayaan po nating maging bata ang ating mga kabataan. Let them enjoy their being young. Huwag nating puwersahin na pumasok sila sa tinatawag na sex education sa napakamurang edad na 4 na taon. Meron ka pa bang katinuan sa iyong pag-iisip? Pati naman ba ang responsibilidad naming mga magulang pakikialaman mo? Alam mo ninyo ang aking paniniwala at teorya, bakit itinutulak itong Senate Bill 1979 o Senate Bill 1979? Meron pong isang malaking grupo o impluensya at banyaga po ito na nais talagang kontrolin ang kinabukasan nating mga Pilipino. Hindi po nila magawa yan, they cannot impose their will on us dahil napakatibay po ng pamilyang Pilipino. Very tight and close-knit po ang pamilyang Pilipino. So ngayon, dinadaan nila sa legislation, pinapalabnaw sadya yung pamilyang Pilipino. Imaginin mo, mantakin mo, simula 4 years old, tuturuan mo ng sex education para lumayo na yung loob sa mga magulang. Pagka ganun po, hihina na ang pamilyang Pilipino. Pag humina na ang pamilyang Pilipino, kagaya ng mga ibang bansa sa mga Western countries, papasok na po yan, mas mamamanipula na po nila ang direksyon ng ating bansa, ang pag-iisip ng ating mga kabataan at wawasakin nila ang pamilyang Pilipino. Huwag po tayong pumayag. Hands off on our children. Hands off on the Filipino family. Maganda po ang values nating mga Pilipino. Huwag po natin ipuwersa o ipilit dito yung pag-uugali ng yung mga bansang banyaga, yun na sa Western countries. Hindi po, iba po ang Pilipino eh. Tayo po ay napaka-family oriented na mga Pilipino. To give credit to him, maganda naman yung sinabi ni Bongbong Marcos sa kanyang ibibito. Mabuti yun. At tinalikuran niya yung kanyang unang posisyon na maganda daw itong batas na ito. Tama yung posisyon mo, ibito mo, sapagkat ito, sisirain ito ang sambayan ng Pilipino. Sisirain ito ang pamilyang Pilipino at higit sa lahat at nakakatakot, wawasakin ito ang magandang pag-uugali at pag-iisip na magagalang ng kabataang Pilipino. Huwag po tayong pumayag, patuloy po kayo mag-ingay kagaya dito sa budget. Itong Senate Bill 1979, yung anti-teen pregnancy bill. Bakit ba mas marunong ka pa sa mga magulang pagdating sa paghubog sa pag-uugali at values ng mga anak namin? Bakit hindi naman kinakailangan legislation ang pagmamahal sa mga anak? Natural right po ng magulang yan. Natural right ng mga magulang katulad ko palakihin ng maayos yung aming mga anak. Huwag mong pakialaman. Huwag kang sunod-sunuran sa direksyon ng iyong mga patron na banyaga. Sisirain mo ang pamilyang Pilipino. Sisirain mo ang buhay ng mga kabataang Pilipino. 4 years old, tuturuan mo ng sex education? Kung gusto mo, yung sarili mong anak. Huwag mong pakialaman ang mga anak namin. Hindi naman ibig sabihin mas magaling kang magulang kesa sa amin. Hindi naman pwedeng sabihin na pwede mong pangunahan kung paano namin palakihin at arugain ang aming mga pamilya. Hands off on our children. Hands off on our family. Itigil mo yan. Kung gusto mo, pakialaman mo yung sarili mong pamilya. Kung gusto mo, turuan mo yung sarili mong anak, o kung malaki na, o kung wala kang anak, yung sarili mo sigurong mga pamangkin, o yung apo mo, kahit 4 years old, kung gusto mo kahit 3 years old, turuan mo ng sex education. Pero wag mong idamay ang mga anak namin. Hands off on our families, hands off on the Filipino family, hands off on our children. Wag mong pakialaman ang pamilyang Pilipino. At ito nga ho ay layunin na wasakin ang moral fiber ng ating mga kabataan.
Ang layunin po nito, malinaw, ay wasakin ang moral fiber ng Filipino family. Yung pamilyang Pilipino, wawasakin po nila because they want to have full control, total control ng sambayan ng Pilipino. Hindi po nila ma-penetrate dahil maganda po yung ating pag-uugali eh. Maganda po yung pamilyang Pilipino, close-knit, very tight, at magagalang ang mga kabataan, tinuturuan natin. Tayo nga po yung ilang bansa o baka tayo na lang yung nakikita natin na nagmamano yung mga bata at yung pagiging magulang, wag po ninyong saklawin. Ninanakaw nyo na nga yung pera ng bansa, pati ba naman yung papel na magulang sa kanilang mga anak, nanakawin nyo pa rin? Hands off on our children. Wag ninyong nakawin yung obligasyon, yung natural right naming mga magulang sa aming mga anak. Ninanakaw nyo na yung pera naming mga Pilipino, pati ba naman yung pagiging magulang namin sa aming mga anak, na nakawin mo pa rin, tumigil ka na. Hands off on our children, labanan po natin ito. Pati yung mga nasa iba't ibang sektor, labanan po natin ito. Huwag po tayong pumayag. At muli, balikan po natin yung napakainit na issue. Hindi po tayo titigil dito sa maanumalyang Vice-Cam report. Kay Hirokazu, Attorney Vic, sana gawa ka ng bill na bawal na tumakbo sa politika ang may mga criminal record. Dapat, meron naman pong batas na ganyan. Kaya lang, kagaya po sa Kongreso, merong convicted dyan na mambabatas at siya pa ang nangunguna doon sa impeachment ni Vice President Inday Sara. Ito'y isang malaking kalokohan. Convicted ka na, nanakawin mo pa. Yung 32 milyong botong ibinigay namin kay Inday Sara, sino ka? Convicted ka nga eh. Convicted ka. Huwag mong nakawin yung posisyong Vice Presidente kay Vice President Inday Sara Duterte, kagaya ng pagpapahintulot mo at ng grupo mo na patuloy budulin ng administrasyon ni Marcos ang mamamayang Pilipino. Paano nakalusot sa inyo itong mga blankong Bicameral Conference Committee report? Paano nakalusot sa inyo, kayong Makabayan Black, paano nakalusot sa inyo itong maanumalyang Bicameral Conference Committee report? Hindi ninyo nabasa o sadyang hindi kayo nagbabasa? Natapalan kayo dahil 6.32 trillion pesos ang budget na pinag-uusapan. Pera ho ng sambayan ng Pilipino yan. Dito po sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa mamamayang Pilipino, tahasan, real talk lamang po rito upang tayo ay makapagbigay linaw, pasimplihin ang mga usaping panlipunan na dapat kinabibilangan, kinakalahukan ng mga ordinaryong Pilipino. Kay Yanchu, kleptomaniac ang administrasyon ngayon, sanay na magnakaw, wala nang takot. Nasa dugo yan, Yanchu. James Lord Cainso, tama po kayo, sir. Tayo lang ang mga magulang dapat magturo sa ating mga anak. Tama